Ikaw na wala ng magulang, isang walang hiyang pampasira ng pamilya, pumunta ka pa talaga sa ospital para magpa-IVF at palihim na nagbuntis ng 3 anak sa labas. Akala mo ba dahil buntis ka, mapupunta na sa'yo ang bahay ng pamilya Shen? Kapag nawala ang 3 batang iyan, akala mo ba mapapasaiyo pa ang bahay ng ating mga ninuno? Huwag ninyong sasaktan ng mga anak ko. Tulungan ninyo ako. Saklolo po. Tulong? Madam, si Ginoong Gu ay wala pa ring senyales ng pagising. 3 taon na ang nakararaan. Dahil sa isang aksidente si Yan Chao ay naging parang tulog lang at hindi gumagalaw. Nakakaawa ang ating pamilya Gu na iisa lang ang tagapagmana sa bawat henerasyon. Ito na ba talaga ang katapusan ng lahi ni Yan Chao? Ginang Gu, may napakagandang balita po. Ang similyang itinabi ni President Gu sa amin, sa aming ospital dahil sa pagkakamali ng aming staff ay naging sanhi upang ang isang babae ay magbuntis ng anak ni President Gu at triplets po ang dinadala niya. Pakiulit nga ang sinabi mo. Totoo bang mga anak ito ni Yan Chao? At 3 pa sila? Opo, madam. Siguradong sigurado po iyon. Salamat sa langit. Napakabuting balita nito. May magpapatuloy na sa lahi ng ating pamilya Gu. Tara na. Mabilis, susunduin ko na ang aking manugang pauwi. Nagdadalang tao ka ng 3 anak sa labas, hinihiya mo ang pamilya Shen. Ngayong araw, lilinisin ko ang pangalan ng pamilya Shen. Ang mga pampabigat na iyan ay kailangang alisin na. Tumigil kayo. Sino ka ba? Ilayo siya. Hija, pinahirapan ka nila. Mula ngayon, hindi mo na kailangang matakot. Kaming mga pamilya Gu, hindi hahayaang may kahit sinong mang-api sa inyo ng baby mo. Pamilya Gu? Ang anak ko, siya ang boss ng Gu Group at siya rin ang ama ng batang dinadala mo. Buntis pala ako sa anak ng isang Gu Yan Chao. Yan Chao, 3 taon na ang nakalipas simula nang maging paralisado siya dahil sa aksidente. Akala namin noon, mapuputol na ang lahi naming mga pamilya Gu. Hindi namin akalain na dahil sa pagkakamali ng ospital, nabuntis ka sa anak ni Yang Kiao at 3 pa silang lahat. Hey, talagang tadhana nga naman. Hija, ikaw na talaga ang para sa aming pamilya Gu at itinadhana para sa anak ko. Tara na, uuwi na tayo kasama ang mga babies. Halika. Wala na po akong matutuluyan. Ayaw ko nang mahirapan pa ang mga bata. Sige po. Mian, sa kalagayan ngayon ni Yang Kiao, pasensya na kung nahihirapan ka. Naghanda ako para sa iyo ng $100 milyong bilang dote. Bukod doon, may 3 unit ka rin ng bahay sa city center. At 5% rin ng shares sa Gu Corporation. Kailangan mo lang manatili dito sa pamilya Gu at isilang ang 3 bata ng ligtas at maayos. Tita Gu, payag po akong magpakasal kay Ginoong Gu, pero ang lahat ng pera at property na ito ay hindi ko kailangan. Gusto ko lang po, napayapang, isilang ang 3 anak ko at bigyan sila ng buong pamilya. Mabait na bata, huwag kang mag-alala. Basta't pumayag ka, ituturing kita na parang tunay na anak. Mga anak, may tatay na kayo.
Guyan Chow, hihintayin kita. Kasama ang mga anak natin na magising. Sa mga nakalipas na araw, hindi kailanman nagreklamo si Mian Mian dahil lang si Guyan Chow ay nasa koma. Kahit na may mga professional na nurse kami sa bahay, gusto pa rin ni Mian Mian na siya mismo ang mag-alaga kay Yang Kiao. Tita, bakit po kayo nandito? Anak, dapat ay ibahin mo na ang tawag sa akin. Mama, Sige. Ma, para saan po ito? Itong black card na ito ay walang limitasyon. Kaya ikaw, bumili ka ng kahit anong gusto mo. Pati na rin itong condo unit na malapit sa ilog. Hinanda ko talaga ito para sa iyo. Ito ang tanda ng katapatan ng aming pamilya Gu sa pagpapakasal sa kaniyang manugang at galing din ito sa puso ko. Huwag na po, ma. Masyadong mahalaga ang mga ito, hindi ko po ito matatanggap. Anak, nahihiya ka pa ba sa akin? Kapag hindi mo ito tinanggap, ibig sabihin ay hindi mo ako itinuturing na pamilya. Ma, hindi po sa ganoon. Kunin mo ito. Simula ngayon, ikaw na ang reyna ng pamamahay na ito at ang mga gamit na ito ay regalo ko para sa iyo. Salamat po, ma. Ipinag-appointment na kita sa pinakamahusay na OBGYN. Ngayong hapon ay sasamahan kita para sa isang masusing check-up. Dahil natakot ka noong nakaraan, hindi naging panatag ang loob ko, hayaang suriing mabuti ng doktor ang aking apo. Opo, sige po. Susunod po ako sa plano nyo. Ginanggo, binibining siyan. Ang development ng 3 bata ay maayos naman sa pangkalahatan. Pero dahil sa trauma noon, malaki ang naging epekto nito sa katawan ng nanay. Kailangang magpahinga ng mabuti sa susunod na mga araw. Iwasan ang pagkapagod at matinding emosyon at regular na bumalik para sa check-up. Dok, anong kailangang gawin para bumuti ang lagay niya? Kailangan po bang maospital? Sa ngayon, hindi pa naman kailangang maospital. Pwede siyang gumawa ng kaunting light na yoga para sa buntis at panatilihing magaan ang pakiramdam. Pagdating naman sa pagkain, kailangang dagdagan ang protina at vitamins. Magre-reseta rin ako ng bitamina para sa bata. Inumin lang ito sa tamang oras. Sige, sige. Salamat po, Doc. Maraming salamat po, Doc. Ma, sino po sila? Sila ba? Lahat sila ay mga gold standard na caregiver, senior nutritionists, at yoga instructor para sa buntis. Sila ang makakasama mo sa pag-eehersisyo araw-araw. At pati ang mga skincare at makeup na ito ay ginawa talaga para sa mga buntis. Saka ang mga damit na ito, lahat ay sukat sa iyo dahil custom-made ang mga ito para sa iyo. Simula ngayon, kailangan mo lang maging masaya sa bawat araw, kumain at uminom ng gusto mo, at gawin ang lahat ng makakapagpasaya sa iyo. Ma, lahat ng ginagawa niyo para sa akin. Pangako, aalagaan ko ang sarili ko at sisiguraduhin kong poprotektahan ko ang mga anak ko. Anak, huwag ka nang mahiya sa akin. Nandito si Mama at sisiguraduhin kong ikaw at ang 3 kong mga apo ay magiging ligtas ang kalagayan. Ginoonggo, may magandang balita ako sa iyo. Noong nakaraang linggo, dahil kami ni instruktor ng yoga ay tuloy-tuloy sa pag-ehersisyo, noong huling check-up, sabi ng doktor na ang 3 baby ay may maayos na tibok ng puso at ang maling pwesto nila noon ay maayos na ang lagay. Pero, balak mo ba talagang matulog ng matulog? Kapag hindi ka pa gumising, isasama ko ang 3 bata para kunin ang negosyo mo at wala nang matitira para sa'yo. Kaya magpakitang gilas ka naman, gumising ka para makita mo kami. Ginoonggo, naririnig mo ang sinasabi ko, di ba? Malapit ka na bang gumising? Ginoonggo. Ginoonggo? Gising ka na. Ako, tawag muna ako ng doktor. Yan Xiao, anak ko.
salamat sa Diyos at gising ka na. Doktor, bilis! Pakitingnan po siya. Huwag po kayong mag-alala, Ginang Gu. Gising na po ang ulirat ni President Gu at normal naman po ang kaniyang vital signs. Kailangan lang po niyang magpahinga ng mabuti at magtuloy-tuloy sa kaniyang therapy para unti-unti na siyang gumaling. Sige po. Salamat at ligtas siya. Mabuti naman at maayos siya. Maraming salamat po, Doktor. Halika rito. Mian. Yang kiaw siya si Mian. Noong tulog ka pa at walang malay, dahil sa pagkakamali ng ospital, nabuntis siya sa anak mo at 3 pa sila. Pagkakamali nga ba ng ospital o sinadya niyang magpabuntis sa akin para gamitin ng mga bata at makapasok sa mayaman naming pamilya? Ginoong Gu, mabuti naman at gising ka na. Talaga ba? Akala ko ay ayaw mong magising pa ako. Anong pinagsasabi mo, anak? Noong mga panahong wala kang malay, kung hindi dahil kay Mian na laging kumakausap at nag-aalaga sa'yo, hindi ka pa siguro magigising ngayon. Ngayong gising ka na, sa susunod, alagaan mong mabuti si Mian at ang mga bata. Kapag nalaman kong malungkot sila, makakatikim ka talaga sa akin. Halika, pumasok na kayo. Ma, anong ginagawa niyo? Mian, ngayong gising na si Yan Chow, dapat sa iisang kwarto lang kayo matulog para makapag-usap kayo ng masinsinan at matulungan niyo ang isa't isa. Ma, parang hindi naman po ata tama iyon. Kagigising lang po ni Yan Chow. Tsaka maayos naman po ako sa guest room. Baka makaabala lang ako sa pagpapahinga niya. Anong hindi tama, anak? Kayong dalawa ay legal na mag-asawa, kaya natural lang na magkasama kayo sa kwarto. Dali ipasok niyo na rito ang lahat ng gamit ni Mian. Magaling siyang magpanggap. Tatanggi muna bago pumayag. Tapos ngayon naman ay nagmamaang-maangan. Titingnan natin kung anong plano mong gawin mamayang gabi. Ginoong Gu, sa tingin ko ay hindi pa tayo abot sa punto na kailangan nating magtabi sa pagtulog. Gagamitin ko ang kumot na ito para harangan tayo, para hindi tayo mag-istorbohan, at para makapagpahinga ka rin ng maayos. Matutulog na ako. Ang galing talaga niyang umarte. Nagpapanggap na mahinhin at disente. Tingnan lang natin kung hanggang kailan mo kaya ituloy yan. Wala talaga siyang ginawa sa akin. Natulog lang siya talaga. Hump, ang galing niyang magpigil. Magandang araw po, President Gu. President Gu, narito na po pala kayo. Handa na po ang lahat sa rehabilitation room. Ang buong medical team ay binubuo ng mga eksperto na kayo mismo ang pumili. Malakas po ang pintig ng puso ng 3 sanggol. Maayos din po ang kanilang posisyon. Ang mga naging problema noon sa pagbubuntis ay tuluyan ng bumuti. Hindi rin pala nasayang ang lahat ng ating pagsisikap. Ang galing niyo, mga baby ko. Sana ay magtuloy-tuloy ang inyong kalusugan. Hello po, ma. Mian, mag-isa ka lang bang pumunta para sa check-up mo? Opo. Katatapos lang po ng aking check-up. Nasa ospital ka pa ba? Mian, magpahinga ka muna sandali riyan sa ospital. Susunduin kita riyan. Sige po. Hihintayin ko na lang po kayo rito. Shen Mian? Anong ginagawa niyo rito? Balita namin ay nagdadalang tao ka. Bakit iyong lalaking walang kuwenta, hindi ka sinamahan? Meng Yunyon? Ayusin mo iyang pananalita mo. Baka mabilaukan ka sa pinagsasabi mo. Nabuntis ka ng hindi kasal, may bitbit kang bata na hindi kilala ang ama?
Tapos takot kang mapag-usapan. Ma, bakit mo pa siya sinasayangang ng laway? Nandito kami ngayon sa ospital para puntahan ang boyfriend ko. Dito siya sa ospital na ito nagtatrabaho. Hindi gaya ng ibang tao dyan, na walang nag-aalaga at nag-aasikaso. Kahit magpa-check up, mag-isa lang siya. Tama ka riyan. Ang boyfriend ng anak ko ay nagtapos sa sikat na medical school at nagtatrabaho sa ospital na ito. Sa susunod na magkasakit kami, hindi na namin kailangang makiusap sa iba. Habang ikaw naman, Shen Mian, palakad-lakad kang malaki ang tiyan, ipinapahiya mo ang pamilya ni Pamilya Shen. Dahil sa gusto ninyong nakawin ang bahay, hindi nyo lang ako kinulong at minaltrato. Gumawa pa kayo ng mga maling balita. Gusto nyo pang mawala ang bata sa sinapupunan ko. Kayo ang dapat ikahiya ni Pamilya Shen. Mukhang masyado ka nang nagiging mayabang. Nang yun, pinagbibigyan kita noon, pero hindi ibig sabihin na mananahimik na lang ako. Para sa kapakanan ng anak ko, gagawin ko ang lahat. Ma, inaapi niya ako. Inaapi mo ang anak ko. Pagbabayarin kita. Ma, Walang hiya ka, sinasaktan mo ako? Shen Mian, anong pumasok sa isip mo? Para saktan ang nanay ko. Walang hiya ka, sinasaktan mo ako? Sumusobra ka na talaga. Yun, auntie. Ano ang nangyayari rito? Si Kuya Wang Ze ay isang specialist na doktor dito. Shen Mian, hindi mo siya kayang tapatan. Kaya kung gusto mo pang magpa-check up sa ospital na ito, kailangan mong lumuhod at humingi ng tawad sa amin. Pinapayuhan kitang magpakatino. Bilisan mo at lumuhod ka para humingi ng tawad kina Yun at auntie. Kung hindi, huwag kang susubok na tumapak sa ospital na ito. Aze, wag mo siyang palalampasin. Iyang dinadala niya, isang batang walang ama at walang pinagmulan. Gumamit ka ng paraan na mawala ang batang iyan para makaganti tayo. Hindi totoo iyan. May tatay ang anak ko. Kung susubukan nyo siyang saktan, hinding-hindi kayo papatawarin ng ama niya. Limited edition na signature bag ito. Shen Mian, tinatanong kita, bakit mo itinatago kung sino ang ama ng dinadala mo? Mukhang may sumusuporta pala sa iyo. Dala-dala mo ang anak ng kung sinong matandang lalaki. Bakit hindi ko napansin noon na mahilig ka palang humanap ng mayaman? Bigay ito sa akin ng biyanan ko? Hindi ito galing sa kung sinong matandang lalaki. Biyenan, huwag ka ngang magyabang. Kung totoo mang may biyenan kang nagbigay sa iyo niyan, bakit kailangan mo pang mag-isa pumunta rito para magpatingin? Ang bag na ito, siguradong galing ito sa isang matandang lalaki. Ang katulad mong masamang babae, ay hindi karapat-dapat na magkaroon ng ganito kagandang bag. Bigay nga ito sa akin ng biyanan ko. Ibalik mo sa akin iyan. Ayoko nga, ang tulad mong walang hiyang babae. Hindi karapat-dapat na magmay-ari ng ganito kagandang bag. Tigil. Mian, okay ka lang ba? Ma, okay lang po ako. Ikaw iyong babaeng sumundo kay Shen Mian noong nakaraan? Ang galing mo talaga, Shen Mian. Sabi mo pa ay walang sumusuporta sa iyo. Pero nagpadala pa sila ng katulong para mag-asikaso sa iyo. Bata ka. Maging maingat ka sa mga sinasabi mo. Sinong may sumusuporta? Sinong katulong? Kapag nagsalita ka pa uli, tinitiyak kong pagbabayarin kita. President Gu, balita po galing sa maternity ward, katatapos lang po ng check-up ni Madam. Samahan mo ako sa kanya. Ikaw na masamang matanda, napakahilig mong manghimasok. Ma, Naglakas loob ka bang saktan ako? Bakit? Anong masama kung saktan kita? Isang hamak na katulong na hindi naman kilala. Ang lakas ng loob mong magmalaki rito, pakialaman ang mga lakad ko, nararapat lang iyan sa iyo. Shen Mian, pinapayuhan kita. Ikaw at ang mabahong katulong na ito, mabuting magpakabait kayo sa akin. Huwag niyo isiping dahil lang sa may matandang lalaking sumusuporta sa inyo, ay magagawa niyo na ang lahat. Ang boyfriend ko ay nagtatrabaho sa ospital na ito, at siya ay napaka-impluensyado. Kung maglakas loob pa kayong magwala rito, ipapakaladkad ko kayong dalawa palabas ng lugar na ito. Sa isang salita ko lang, kayong dalawa ay kailangang mawala sa ospital na ito. Sino ka sa akala mo?
para maglakas loob kay Goose Enterprise na diktaan siya. Ikaw, tanggal na sa trabaho. Walang hiyang matanda. Mukhang nahihilo ka na yata sa sakit mo. Sino ka para magsalita ng ganyan? Sinaktan mo ang nanay ko? Lalabanan kita. Ang puso ko, masakit. Ma? Ma, anong nangyayari sa iyo? Huwag mo akong takutin ng ganyan. Tigil-tigilan mo ang pag-arte. Gusto mo lang manghingi ng pera, di ba? Sinasabi ko sa inyo, hindi uubra sa akin iyan. Ang gamot, nasa bag ko. Ang gamot, nandito sa loob ng bag. Ibalik mo sa akin ang gamot. Ibalik sa iyo? Bakit ko naman gagawin iyon? Sino ang makakasiguro? Kung gamit nyo lang ba ito sa pag-arte nyo? Gusto nyo pa akong pagbintangan? Hindi mangyayari iyan. Ang gamot na ito, halata namang peke lang. Tingin ko sa inyo, gusto nyo lang makakuha ng pera. Sino ang nakakaalam kung ano pang masamang intensyon nyo? At dito pa kayo sa ospital ng gugulo. Ha ha ha. Kahit magmakaawa pa kayo sa akin, walang saysay. Kasalanan nyo ito dahil sumagot kayo sa akin kanina. At nagpapanggap pa kayo rito. Ngayon, titingnan natin kung itong nanay mong katulong, kapag wala na ang gamot na ito, ay kakayanin pa bang magpatuloy? Teka lang, pati ang bata sa sinapupunan mo, hindi na rin siguro magtatagal, di ba? Ha ha ha. Tulungan niyo ako. Iligtas niyo po ang bata. Iligtas niyo ang mama ko. Ma, Shen Mian. President Gu, bakit ka nandito? Kumusta po, Ma? Gumising ka, Shen Mian. Doktor, doktor. Doktor, doktor, doktor. Tapos na tayo. Talagang tapos na tayo nito. President Gu, hindi talaga namin sinasadya. President Gu, alam ko nang nagkamali ako. President Gu, patawarin mo po kami. Nabulagan po kami. Hindi po namin alam na nanay niyo siya. Sana po ay maawa kayo sa amin. Patawarin niyo na po kami. Hindi na po mauulit ito kailanman. President Go, napakalaki ng pagkakamali namin. Parang awa nyo na, palampasin nyo na po ito ngayon. Nagmamakaawa po ako sa inyo. President Gu, ang totoo, si Yun ang may kasalanan. Siya ang naunang sumugod. Nawala lang po ako sa sarili at nakisali lang. Kaya lang po ako nakialam. Maawa po kayo. May pamilya po akong binubuhay. Hindi ko po kayang mawalan ng trabaho, President Gu. Nagmamakaawa po kami. Ilayo sila rito. Ipaubaya ang mga ito sa abogado. Gagawin ko ang lahat para sa mga ginawa nila ngayong araw at pagbabayarin ko sila ng lubos. Doktor, anong lagay niya? President Gu, huwag po kayong mag-alala. Ligtas po ang asawa niyo at ang bata. Nagulat lang po siya ng husto, kaya kailangan niya ng sapat na pahinga. Sige po, naintindihan ko. Maraming salamat. Ma, Yang Chao, si Mian Mian sa pagkakataong ito, talagang ibinuwis niya ang buhay niya para protektahan ako. Kahit na nagdadalang tao siya, iniisip pa rin niya na kumuha ng gamot para sa akin. Nakalimutan niyang nasasaktan din siya. Ang batang ito, napakapalaasahan at napakamatapang. Alagaan mo siyang mabuti sa susunod. hello. President Gu, pinaimbestigahan mo ang tungkol kay Binibining Shen, tapos ko na itong suriin?
Malinis ang record ni Binibining Shen, isang siyang mabuting tao. Ang hinala niyo noon tungkol sa pagkakamali sa IVF, dahil lang sa pagkakamali ng ospital sa pagtatago ng record, na itong kinalaman kay Binibining Shen. Mukhang nagkamali nga ako ng hinala sa kanya. Yang Chow, nakikinig ka ba sa sinasabi ko sa iyo? Ma, nakikinig po ako. Ginoong Gu. Isang buwan na akong nakaratay dito sa ospital. Sabi ng doktor, magaling na ang lagay ko. Ayoko nang tumambay rito ng matagal. Gusto ko nang lumabas at humanap ng magagawa. Gusto mo na bang lumabas? Opo. Hindi naman pwedeng palagi na lang akong umaasa sa inyo ni Mama para alagaan ako. Sige, magtrabaho ka sa Gu Corporation. Maging sekretarya kita para maalagaan kita ng mas mabuti. Magtiwala ka sa akin. Sige po. Kaya lang, paano ang tungkol kay Mama? Huwag kang mag-alala. Ako na ang kakausap sa kanya. Yang Kiao, nandito na ako. Hindi na kita iiwan muli. Magbalikan na tayong muli, katulad ng dati. Katulad lang ng dati. Mula noong nakomatos ako, at noong sandaling umalis ka papuntang abroad, tapos na tayo. Yang Chow, alam kong galit ka pa rin, pero okay lang. Maghihintay ako hanggang sa huminahon ka. Marami pa tayong panahon sa hinaharap at ang 3 taon na nawala sa atin, unti-unti ko itong babawiin. Nag-asawa na ako. Pasok. Kailan pa nagkaroon ng babaeng sekretarya sa tabi ni Gu Yang Chow? Ito po ang report sa project review na kailangan nyo. Na-double check ko na po iyan. Heto na rin po ang kape nyo. Masyadong malamig ang aircon sa opisina. Kung nilalamig ka, kunin mo ang jacket ko at isuot mo muna, baka magkasakit ka sa ginaw. Salamat po sa pag-aalala nyo, President Gu. Mag-ingat ka sa paglakad. Matagal ko nang kilala si Gu Yan Chow. Maraming taon na, pero hindi ko pa siya nakitang maging ganito kaamo sa kahit sino. Ang pakikitungo niya sa babaeng iyon, imposibleng bilang, simpleng mag-amo lang. Hindi ko hahayaan ang babaeng iyan na hindi ko naman alam kung saan nanggaling na agawin ang lahat ng nararapat para sa akin. Sekretarya Shen, umaasa ako na kusang loob kang magbibitiw sa trabaho, umalis ka sa Gu Corporation, at gayon din, iwanan mo si Yan Chow. Mayroong $1,000,000 sa card na ito, ituring mo itong kabayaran ko sa iyo. Kunin mo ang pera at lumayo ka, lumayas ka hanggat kaya mo. Bibi, when nagtatrabaho ako sa Gu Corporation, gamit ang sarili kong kakayahan. Wala akong ginagawang masama, at hindi ako magbibitiw. Sariling kakayahan? Huwag mong sabihing iniisip mo na pinanatili ka ni Yang Kiao sa tabi niya dahil ba talaga sa kakayahan mo? Trip ka lang niya dahil bago ka pa sa paningin niya. Pinapayuhan kita na umalis ng maaga at huwag mo nang pangarapin na makaangat sa buhay sa pamamagitan ng pagpapakasal sa mayaman. Bumalik ako sa pagkakataong ito para lang pakasalan si Yang Kiao. Magkababata na kami. At ang mga magulang namin ay matagal nang pumayag sa aming kasunduan sa kasal. Nagkaroon lang dati ng kaunting aksidente, kaya naantala ito. Isang babaeng hamak na katulad mo? Umalis ka na agad. Huwag kang magbalak ng anumang masama. Kami ni President Gu ay bilang boss at empleyado lang. Wala akong anumang balak na umangat sa buhay sa pamamagitan niya. Boss at empleyado? Ang mga babaeng katulad mo na gustong gumamit ng lalaki para umangat, marami na akong nakitang ganyan. Maaaring maloko mo si Yan Chiao sa pagpapakitang tao mo, pero hindi mo ako maloloko. Nakikita mo ba ang singsing na ito?
Si Yang Kiao mismo ang nagsuot nito sa akin bilang pangako ng aming pag-ibig. Sinabi niya, napakakasalan niya ako pagbalik ko. Ilang taon ko itong isinuot dahil hinihintay ko ang araw na ito. Mayroon na pala siyang kasunduan sa kasal. May mahal na siyang iba. Shen Mian, pinapayuhan kita na lumayo kay Yang Kiao. Ako lang ang magiging asawa ni Yang Kiao at ako lang dapat ang maging young lady ng pamilya Gu. Kapag nagpatuloy ka pa sa pangungulit, mapapahiya ka lang sa huli. Hindi ako magbibitiw, pero nangangako ako sa iyo. Nagagawin ko lang ng maayos ang sarili kong trabaho. Wala akong anumang interes kay President Gu. Siguraduhin mo lang na tutupad ka. Huwag mo nang hintayin na ako pa ang kumilos para paalisin ka dahil magiging masakit na iyon para sa iyo. Hindi ba't alam ko naman sa simula pa lang na nagsasama lang tayo dahil sa ating anak? Baby, pagkapanganak sa iyo, iiwan na ni mommy ang daddy mo. Halika, Mian, kumain ka pa ng marami. Buntis ka sa 3 bata, ang payat-payat ng katawan mo, kaya kailangan mong magpalakas. Salamat po, ma. Ma, tapos na po akong kumain. May gagawin pa po sa kumpanya. Mauuna na po ako. 2 subo pa lang ang kinakain mo ah. Ginalit mo ba si Mian? Bakit noong dumating ka, umalis agad siya? Ma, wala naman po akong ginagawa. Nakalubog lang ako rito at wala pang sinasabi. Wala akong pakialam sa ginagawa mo. Basta ngayon, hindi masaya si Mian. Mula ngayon, antayin mo munang matapos siyang kumain bago ka bumaba. Ikaw na lang ang kumain ng almusal na ito. President Gu, ito ang pinakabagong ulat sa proyekto sa kanluran ng lungsod. Ang panig ng kasosyo ay nagkumpirma na ng oras ng pirmahan. Narito na ang lahat ng kaugnay na dokumento. Sandali. Malamig ang aircon sa opisina. Isuot mo muna ito. Salamat, President Gu, pero hindi ako nilalamig. Ginoong Gu, paraan lang po. Bakit mo ako iniiwasan? Nitong mga nakaraang araw, napakalamig ng trato mo sa akin. President Gu, nagpakasal lang naman tayo para sa mga bata. Alam ko ang lugar ko. At kailanman ay hindi ko pinangarap ang mga bagay na hindi para sa akin. Ganito na lang. Mas mabuti pa. Para sa akin at para sa mga bata. Para lang ba sa mga bata? Magkabata na tayo mula pa noong maliliit pa tayo. Oo. Sa pagitan nating dalawa, wala naman talaga tayong nararamdaman. Yang Kiao, anong ginagawa nyo? President Gu, may gagawin pa ako. Mauuna na ako. Sinong nagbigay sa iyo ng pahintulot na pumasok? Yang Kiao, dahil ba ito sa kanya? Dahil ba sa Shen Mian na iyon, kaya mo ako ginaganito? Sinabi ko na sa iyo dati pa, natapos na tayo at wala ka nang pakialam sa mga desisyon ko. Ikaw talagang Shen Mian ka? Mapagpanggap ka talaga? Binalaan na kita, pero nangahas ka pa ring mapalapit kay Yang Kiao? Dahil hindi ka talaga tumitigil? Huwag mo akong sisihin sa gagawin ko sa'yo. Ibitin niyo iyong mga starry lights sa balkon. Sabi ni Mian, paborito niya po ang tumingin sa mga bituin. Opo, madam. Xiaoli, sabihan ang chef na ihanda lahat ng mga pagkain para sa buntis at ilabas na lahat dito. Sige po. Ngayon ang kaarawan ni Mian. Siguradong matutuwa siya kapag umuwi siya at nakita ang lahat ng ito. Nandito na ang anak ko. Ma, Yung regalo na pinapahanda ko para kay Mian, handa na ba? huwag kang mag-alala, ma. Lahat ay maayos na ang preparasyon, hihintayin na lang nating bumalik ang birthday celebrant natin.
Tingnan mo. Mayroong kailangang asikasuhin na importanteng dokumento. Ang mga papel ay nasa opisina, sa rooftop, pakiusap, tingnan mo agad ito. Kailangan ito ni Yan Chow mamayang gabi. Huwag mo siyang maantala. Sige, naiintindihan ko. Wenning, anong ginagawa mo? Buksan mo ang pinto. Bakit? Shen Mian, malinaw kitang binalaan na lumayo ka kay Yan Chow, pero hindi ka nakinig. Naglakas loob ka pang lumapit sa kanya. Dahil masyado kang matigas ang ulo, huwag mo akong sisihin sa gagawin ko. Wenning, nasa loob tayo ng kumpanya. Hindi ka ba natatakot na malaman ni Yan Chow ang lahat ng pinaggagawa mo? Kahit pa malaman ito ni Yang Kiao, wala akong pakialam. Sa tingin mo ba ay mas pakikinggan kanya at papagalitan niya ako kahit na magkasama kami na lumaki mula bata? Ano ba talagang balak mo? Wala naman akong ibang balak. Gusto ko lang na mawala ka ng ilang araw. Para malaman ni Yang Kiao na wala ka na sa buhay niya, magiging maayos na uli ang lahat. Kapag maayos na ang samahan namin ni Yan Kiao, palalayain din kita agad. Alas 8 na. Bakit wala pa rin si Mian? Hindi man lang siya sumasagot sa text. May nangyari na kaya? Buntis pa naman siya. Hindi dapat magkaroon ng kahit anong aksidente. Anong balita? Nahanap na ba si Shen Mian? President Gu, natingnan na po namin lahat ng opisina, parking lot, pati na ang mga kalsada sa paligid. Pero hindi pa rin po namin makita si Binibining Shen. Mian. Ayos ka lang ba? Gumising ka. Mian. Gising ka na. Halika. Kamusta? Masama ba ang pakiramdam mo? Masakit ba ang ulo mo? Masakit ba ang tiyan mo? Ayos lang ako. Ano ba ang talagang nangyari? Bakit ka nakulong sa rooftop? Sa tingin mo ba ay para sa iyo? Pagagalitan niya akong nakasama niya mula pa noong bata bilang kababata niya? Nakasama lang tayo dahil sa bata, kaya tayo pinagbuklod. At si Wenning ay ang kababata niya. Paano niya magagawang para sa akin? Napahirapan si Wenning. Kapag sinabi ko, siguro ay iisipin lang niya na naninira lang ako ng relasyon. Pumunta lang ako sa rooftop para kumuha ng dokumento, hindi ko napansin na sira pala ang lock. Eksaktong naubusan din ng baterya ang phone ko. Kaya nakulong ako sa loob. Mian. Happy birthday. Ito ang inihanda kong regalo para sa iyo. Tingnan mo kung magugustuhan mo. Maging ako ay nakalimutan ko, pero naalala pa niya. Pero ang ginagawa niyang ito, siguro ay dahil lang sa bata. Salamat, President Gu. Pero hindi ko ito matatanggap. Ang kasal nating dalawa ay para lamang sa bata. Wala naman talagang relasyon sa pagitan nating dalawa. Pagkapanganak ng bata, magkakanya-kanya na tayo. Kaya nakikiusap ako, President Gu, ibigay mo na lang ang mga regalong ito sa taong mas nangangailangan nito. Sa puso mo ba? Bata lang ang tanging nag-uugnay sa ating dalawa. Oo. Sige. Naiintindihan ko na. Ito ang mga dokumentong gagamitin sa meeting bukas. Ayusin mo ito ayon sa mga departamento at markahan ang mga importanteng bahagi. Sige po, President Gu. Siya nga pala,
May dadaluhan akong salo-salo ngayong gabi. Maaaring gabi na ako makauwi. Huwag mo na akong hintayin. Magpahinga ka na ng maaga. Yang Kiao? Yan Kiao, nabalitaan ko na mayroon kang dadaluhang salo-salo ngayong gabi, sakto? Kilala ko ang nangangasiwa sa naturang kaganapan. Sasama ako sa'yo, matutulungan pa kita sa pakikipag-usap. Sige na, sabay na tayo. Isa pa, matagal-tagal na rin nung huli tayong sabay na dumalo sa ganitong mga okasyon. Hindi naman siguro totoo na gusto ko siya, di ba? Huwag mo nang isipin yan, Shenmian. Nagsasama lang naman kayo alang-alang sa bata. Ang tungkol sa kanya, wala ka nang kinalaman doon. Gu Group CEO Gu Yang Chao? Hayagang sinabi na may itinitibok na ang kaniyang puso. President Gu, maliban sa iyong mga tagumpay sa negosyo, interesado rin ang lahat na malaman ang kalagayan ng iyong puso. Mayroon na akong minamahal. Siya ang taong gusto kong makasama habang buhay. Malaking balita ito. Kailangang maitalako ito. Diyos ko, mayroon palang ganitong revelasyon. Kapag inilabas na ito, tiyak na magiging headline ito. Anak, mukhang nagkamali talaga si Mama. Hindi dapat umasa si Mama, hindi dapat nagkaroon ng maling inaasahan, at hindi rin dapat inisip na baka para sa kanya, iba ang turing niya sa akin. Sa simulat sa pool, isang panggulo lang ako. Paumanhin po, may mahalaga pa akong gagawin, kaya mauuna na po ako. Magkita na lang tayo mamaya. Yang Chao, alam ko na, mahal mo pa rin ako. Magbalikan na tayo, pakiusap. Ang minamahal na sinasabi ko, kailanman ay hindi naging ikaw. At isa pa, may asawa na ako. Paano nangyari iyon? Paanong magkakaroon ka na ng asawa? Hindi ako naniniwala. Gusto mo lang akong palayasin, kaya sinasadya mong magsinungaling, di ba? Wala akong dahilan para magsinungaling sa iyo. At sa susunod, huwag mo na akong kukulitin. Yang Kiao, ano naman kung may asawa ka na? Gagawa ako ng paraan para mawala ang babaeng nasa tabi mo. Dapat sa akin ka lang. Ang ganda ng kwento. Siguradong magugustuhan itong pakinggan ng mga bata. Ma, ako na po ang pupunta. Sige. Bakit ka narito sa pamilya Gu? Ako. Nagtatrabaho po ako dito sa pamilya Gu. Nagtratrabaho? Yaya ka lang pala. Kung ganoon, ay dapat mong malaman kung ano ang lugar mo at matuto kang lumugar. Auntie, matagal na tayong hindi nagkita. Kamusta po ang lagay nyo kamakailan? Ibinili ko po kayo noong paborito ninyong bird's nest at mayroon ding mga imported na pampalusog. Tikman nyo po ito. Huwag na. Dito sa pamilya Gu, hindi namin kailangan ang mga bagay na ito. Auntie, alam ko po, nagalit pa rin kayo sa akin. Noong nangibang bansa ako para mag-aral,
Wala po akong ibang magagawa noon. Ngayong bumalik na ako, gusto ko lang po kayong samahan at makita na rin si Yang Chow. Ang pagpunta mo sa ibang bansa ay sarili mong desisyon at wala kaming kinalaman sa pamilya Gu doon. Noong nagkaroon ng aksidente kay Yang Kiao, ay wala kang sinabi, umalis ka lang agad. Ni wala man lang tawag mula sa iyo. Ngayong gising na siya at maayos na ang kalagayan niya, ngayon ka pa babalik. Auntie, may mabigat po talaga akong dahilan noon. Dahil sa pinagsamahan ng ating pamilya sa mahabang panahon, hindi niyo ba talaga ako mapapatawad sa pagkakataong ito? Pinagsamahan? Dahilan? Noong umalis ka, bakit hindi mo naisip ang pinagsamahan yun ni Yang Kiao? Sasabihin ko sa iyo, kahit ano pa ang dahilan mo, kung gising na si Yang Kiao o hindi, ay wala ka nang pakialam doon. Huwag ka nang magpanggap sa harap ko, na parang mabait kang anak. Ang aming pamilya Gu ay hindi tumatanggap ng mga tulad mo. Kunin mo na ang mga gamit mo at lumayas ka na. Hindi ka kailangan dito sa pamilya Gu. Hindi ba't si Gu Yang Kiao ay sobrang mahal si Wenning? Bakit parang ayaw sa kaniya ni Mama? May nagtitibok na ang puso ko para sa iba. Magandang araw po. Kami rito sa kasalukuyan ay hindi po nangangailangan ng tao. Tingnan mo. Buong araw ka na lang nakatutok sa iyong cellphone. Kapag hindi ka pa rin nakahanap ng trabaho, tayong dalawa ay magtitiis na lang sa wala. Tama na. Nay, tingnan mo. Iyong babaeng nasa harap. Hindi ba't iyan si President Gu na hayagang kinikilala bilang itinitibok ng puso niya? Siya nga talaga iyan. Ang babaeng iyan si Shen Mian, na nagdadalang tao sa kung kaninong bata habang kumakapit sa kung sinong matandang lalaki, ay nagagawa pang lumapit kay President Gu. Uy, itong si Bebe Wen ay ang siyang tunay na mahal ni President Gu. Kung makakalapit tayo sa kanya, hindi na tayo matatakot na hindi makapaghiganti at hindi na tayo kakabahan na wala tayong makukuhang pabor. Tama ka. At kung malaman niyang itong si Shen Mian ay ganito kawalang hiya na tinutukso si President Gu, siguradong hindi niya patatawarin si Shen Mian. Sa oras na iyon, hindi na natin kailangang kumilos para makapanood ng isang magandang eksena kung paano parurusahan ng asawa ang isang masamang babae. Isa pa, kung siya ang haharap kay President Gu para makiusap para sa atin, baka sakaling si President Gu ay baka mapatawad pa tayo. Dali, tara na. Sino kayo? Hindi ko kayo kilala. Bibi Wen, kami po ang mga kamag-anak ni Shen Mian. Pumunta po kami rito para makiusap po ng inyong tulong. Ganoon ba? Mga kamag-anak ni Shen Mian? Humihingi sa akin ng tulong? May dinadalang bata bago makasal? May ganoon palang nangyari. Totoong-totoo po, hinding-hindi po namin kayo lolokohin. Hindi nyo lang alam po kung gaano kayabang itong si Shen Mian. Hindi lang siya basta nagkaanak ng wala sa panahon, kung hindi pilit pa rin siyang sumisiksik kay President Gu hanggang ngayon. Totoo po iyan. Ang nasa sinapupunan niya ay hindi malaman kung kaninong bata. Nagagawa pa niyang magmayabang sa pamilya Gu Bibi. Wen, kayo po ang kababata ni President Gu. Kailangan niyo po kaming tulungan upang si President Gu ay malaman ang tunay niyang kulay. Basta, may lantad lang natin. Ang kahihiyang dinadala ni Shen Mian. Siguradong makikita rin ni Yan Chow ang tunay na kulay ng babaeng iyon at babalik siya sa akin. Huwag kayong mag-alala. Sa bagay na ito, tutulungan ko kayo. Pero, kailangang sumunod kayo sa plano ko. Sa pagkakataong ito, sisiguraduhin kong si Shen Mian ay tuluyang mapapahiya sa lahat. Siya ba yun? Mukha namang ordinaryo lang.
Hindi ko akalaing napakatuso niya pala. May dinadala ng bata pero nagagawa pang akitin si President Gu. Napakawalang hiya talaga. Shen Mian. Ang isang katulad mo na may masamang asal ay hindi karapat-dapat na manatili sa Gu Corporation. Bibigyan kita ng pagkakataon, lumayas ka na rito ng kusa. Bibi, Wen, office area po ito. Pakiayos po ang pananalita nyo. Pananalita ko? Bakit? May mali ba sa sinabi ko? May dinadala ka sa sinapupunan mo at hindi namin alam kung saang matandang lalaki nanggaling ang batang yan. Tapos, may gana ka pang lumapit kay Yan Chiao? Marami na akong nakitang babaeng ambisyosang tulad mo na gusto agad makaangat sa buhay. Kaya naman pala, sa estado niya sa buhay, paano siya naging assistant ng CEO? Iyon naman pala, gumagamit siya ng maruming paraan para makuha ito. Tama. Kabataang kaibigan ni President Gu si Beb. Wen, dahil lumaki silang magkasama, alam niya ang lahat tungkol kay President Gu. Hindi totoo yan. Ang anak ko ay hindi mula sa pagkakamali. Kami ng asawa ko ay legal na mag-asawa. O talaga? Legal? Nakasal? Kung ganoon, sabihin mo sino ang asawa mo. Sabihin mo para marinig ng lahat. Paano ko sasabihin na ang asawa ko ay si Gu Yanqiao? Walang maniniwala sa akin. Mahal na mahal niya si Wenning, kayo imposible niyang kilalanin ngayon. Na asawa niya ako. Bakit? Hindi mo masabi, no? Alam kong nagsisinungaling ka lang. Kung alam mo ang mabuti para sa'yo, lumayas ka na ng kusa sa kumpanya. Huwag mo na akong piliting gumamit ng dahas. Wala akong ginagawang masama. Hindi ako aalis sa Gu Corporation. Matigas talaga ang ulo mo. Shen Mian. Shen Mian. Lumabas ka ritong walang hiya ka. Ikaw na nabuntis ng hindi kasal, pagkatapos mong lokohin si Pamilya Gu, may gana ka pang pumunta rito sa Gu Corporation para magpanggap? Lulumpuhin talaga kita ngayon. Halikayo, tignan nyo. Itong si Shen Mian ay isang sinungaling. Ang dinadala niya sa tiyan niya ay walang amang bata. Isa ka ngang mapagpanggap na babae. Mukhang mabait sa labas, pero ang totoo ay puno ka ng kasamaan. Hindi mo talaga makikilala ang isang tao sa itsura lang? Umalis ka na dito sa Gu Corporation? Huwag mo nang dungisan ang pangalan ng kumpanya. Shen Mian, nakita mo na ba? Wala talagang naniniwala sa iyo. Kung ayaw mo ng gulo, magsilayas ka na sa kumpanya. Huwag mo nang hintayin na isa-isa ko pang ibulgar ang mga baho mo. Ikaw, ihimatayin ba siya? Kunwari, magkunwari ka pa. Tingnan natin kung hanggang kailan mo kaya magkunwari. Gusto mo lang yata na magpanggap na mahimatay para kaawaan, di ba? Wala kang hiya. Mapagpanggap at masamang babae. Anong ginagawa niyo dito? Wala ba kayong trabaho? Mian. Sinong may gawa nito? Yang Kiao, ang babaeng ito, ang dinadala niya sa sinapupunan ay sa ibang lalaki, tapos sinadya ka pa niyang akitin para makuha ka. Gusto lang naming ipakita ang tunay niyang pagkatao. Tumahimik ka. Ayos ka lang ba? Tumahimik ka. Ayos ka lang ba? Huwag kang matakot. Nandito ako. Si Shen Mian ay akin, asawa ni Gu Yanqiao, at ang kaisa-isang opisyal na binibining yang mistress ng pamilyang Gu. Paano nangyari iyon? Ikaw? Bakit ka magpapakasal sa ganyang klasing babae? Ang tanging mahal ko ay walang iba kundi ang asawa kong si Shen Mian. Ang lahat ng gumawa ng gulo rito kanina, lahat sila ay tanggal na sa trabaho at hindi na muling tatanggapin. Para naman sa inyo, ang utang nyo sa ospital ay hindi ko pa nababayaran sa inyo. Tapos naglakas loob pa kayong pumunta sa kumpanya para manggulo. Tawagan ang abogado. Ireklamo sila. Hanggang sa mawala ang lahat ng kayamanan nila. Opo, sir. President Gu, alam na po naming nagkamali kami. Pakiusap, patawarin niyo po kami. Yang Kiao, hindi mo naman gagawin sa akin iyon, di ba? Matagal nang magkaibigan ang ating pamilya
Hindi mo pwedeng basta tapusin ang lahat para lang sa isang babaeng iyan. Hindi mo dapat sirain ang pagkakaibigan natin. Ipatigil ng Gu Corporation ang lahat ng pakikipagtulungan sa grupong Wen at simula ngayon, hindi na siya maaaring tumapak pa sa Gu Corporation kahit kailan. Yan Kiao. Hindi mo pwedeng gawin ito sa akin? Yan Chao. Gagawin niya talaga ang lahat para sa akin? Kahit kalabanin pa niya ang Wenning. Tara na. Kaya pala, nitong mga nakaraang araw ay napakalamig ng pakikitungo mo sa akin. Nagseselos ka ba? May pupuntahan akong event ngayong gabi. Maaaring gabi na ako makauwi. Huwag mo na akong hintayin. Magpahinga ka na ng maaga. Yang Kiao? Yang Kiao. Nabalitaan kong may event ka raw na pupuntahan ngayong gabi. Nagkataon namang kakilala ko ang namumuno ng nasabing event. Sasamahan na kitang pumunta doon para matulungan kitang makipag-usap. Sige na, sabay na tayo. At isa pa, ang tagal na nating hindi nakakasama sa mga ganyang klase ng pagtitipon. Huwag mo na iyong isipin, Shen Mian. Nagsasama lang naman kayo dahil sa mga bata. Ang mga gawain niya ay wala nang kinalaman sa iyo. Ang presidente ng Gu Corporation na si Gu Yanchao ay mayroon na raw mahal? Sino? Sino ang nagseselos? Patawad? Kung nahihirapan ka ng dahil sa akin. Hanggat nandito ako, sisiguraduhin kong wala nang sino man ang maglalakas loob na saktan ka muli. Saan ka pupunta? Matutulog ako sa kwarto para sa bisita. Hindi ba't nagkaayos na tayo? Bakit magkahiwalay pa rin tayo ng kwarto? Mian, nagkaayos na kayo? Opo. Mian, sa pagkakataong ito, huwag mo siyang papatawarin agad. Sa pagkakataong ito, kailangan mo siyang kontrolin para malaman niya kung paano mag-alaga ng mabuti. Naalala ko noong nililigawan pa ako ng tatay niya, mas masigasig siya kaysa sa kanya. At ikaw ngayon, nagdadalang tao sa 3 sanggol at dumanas ng napakaraming hirap, dapat kanyang ituring na parang reyna. Suyuin ka at pagsilbihan bago mo siya patawarin. Sa panahong ito, dapat kang magpakipot ng husto para maging maayos ang trato niya sa iyo. Susundin ko po ang payo ni Mama. Titingnan ko muna kung kailan ka magpapakitang gilas bago kita payagang matulog sa tabi ko. Teka, hindi. Ikaw. Ang mama ko. Ang mama ko talaga, walang ibang ginawa, kundi ilaglag ang sariling anak. Kumusta? Masarap ba? Masarap. Ingat. Malusog po ang mga bata. Kaayos ang paglaki nila. Napakaalaga ni President Gu sa inyo, Madam. Sa bawat check-up nyo, ay palagi siyang kasama. Mas kinakabahan pa siya kaysa sa inyo. Mian. Bakit? Kailan ka? Babalik sa kwarto natin. Malamig kapag mag-isa lang ako. Sige. Dahil naging maayos ang asal mo nitong mga nakaraang araw, papayagan kitang samahan ako sa kwarto ngayong gabi. Ang utos ng mahal kong asawa ay agad kong susundin. Shen Mian,
Huwag mong isipin na porket mabait si Yan Chao sa iyo ngayon, ay totoong mahal ka na niya. Hindi ka niya kailanman minahal. Ang dahilan kung bakit kanya pinagtiyagaan at pati ang pagpapanatili sa iyo sa tabi niya bilang sekretarya ay dahil lang sa batang nasa sinapupunan mo. Total, dugo at laman iyan ni Pamilya Gu, kaya hindi niya iyan matatalikuran. Baby, Wen, huwag mong ubusin ang oras mo rito para lang sabihin sa akin ang mga mapanirang salitang iyan. Pinapaalalahanan lang kita para sa kabutihan mo. Dahil bukod sa dinadala mong bata ngayon, ano pa bang meron ka para mapatili sa'yo si Yan Kiao? Sa estado sa buhay at sa talino, saan ka ba makakalamang sa akin? Tanggapin mo na ang pera at alagaan ang bata ng maayos? Kaysa sa huli, ay itakwil ka lang niya at madamay pa ang anak mo sa pagkapahiya. Usapan ito sa pagitan namin ni Gu Yan Chao at wala kang pakialam doon. Ano man ang dahilan niya, ang batang ito ay siguradong isisilang ko at hinding-hindi ako aalis. At saka, hindi ako aalis. Shenmian, hindi ba't gusto mo lang na gamitin ang batang dinadala mo para tumaas ang antas mo? Pero, kapag nawala ang bata, si Yang Kiao sa iyo ay wala nang magiging pakialam. Sa oras na iyon, tingnan natin kung ano pa ang ilalaban mo sa akin. Opo. Ayos lang po ba kayo, ma? Ayos lang ako. Si Wenning iyon. Bilisan nyo. Pigilan nyo siya. Ano bang ginagawa niyo? Anong karapatan niyong harangan ako? Bitiwan niyo ako! Ikaw na naman. Talagang hindi ka na nawala sa landas namin. Nagkunwari kang tagalinis para makapasok sa kumpanya. Ano ba ang balak mo? Ano ang balak ko? Gu Yan Chao. Huli na ang lahat bago mo nalaman. Nakain na ni Shenmian ang bento na nilagyan ko ng kung ano-ano.
Basta't mawala ang bata sa sinapupunan niya, hindi mo na iisipin pa ang babaeng iyon. At pwede na tayong magsama ng masaya. Yang Kiao, ginagawa ko ang lahat ng ito para sa ating dalawa. Hindi ito maganda. Naku, ma. Yang Kiao, bitiwan niyo ako. Mian, Mian. Mian, Mian, wag mong kainin. Mian, Mian. Hindi mo ba kinain? Ma, President Gu, anong nangyayari? Mian, Mian. Yung bento na to, kinain mo ba? Hindi pa po. Kakainin ko pa lang sana. Wenning, napakasama mong babae. Nagawa mong saktan si Mian Mian at pati ang bata. Yang Kiao, dapat mo siyang parusahan ng matindi. Huwag mong hahayaan na makawala lang siya. Yang Kiao, ang lahat ng ginawa ko ay para sa'yo. Sobrang mahal kita. Hindi ko kayang mawala ka. Gu Corporation, gamitin nyo ang lahat ng resources at tuluyang pabagsakin ang grupong Wen. Gagawin kong bankrupt ang pamilya ni Wen. Wag, Yang Kiao. Hindi mo pwedeng gawin to sa akin. Ilabas nyo siya. Ibigay siya sa pulis. Yang Kiao, bitiwan niyo ako. Ayos ka lang ba? Mian Mian, bilis. Halika na. May ipapakita akong maganda sa iyo. Halika. Tingnan mo. Lahat ng ito ay si Yan Chao ang nag-ayos. Mula sa pagdidisenyo hanggang sa pag-aayos, wala siyang hininging tulong kahit kanino, hinihintay na lang natin ang ligtas na pagdating ng mga bata. Nagustuhan mo ba? Dito natitira ang ating magiging anak. Opo. Gusto ko ito. Sigurado akong magugustuhan din ito ng mga bata. Anong nangyayari? Sobrang sakit ng tiyan ko. Ha? Manganganak na ba siya? Bilis. Anong nangyari? Ang sakit ng tiyan ko. Ha? Manganganak na ba siya? Bilis. Ihanda agad ang sasakyan sa Draper. Sa ospital tayo. Dali. Napaka-cute naman ng apo ko. Naku. Mian Mian, nitong mga nakaraang araw ay naalala ko na ang ilang mga nangyari bago ako nawalan ng malay. Nagkita na ba tayo noon? Sa wakas at naalala mo na. Tama ka. Matagal na tayong magkakilala. Noong mga oras na iyon ay iniligtas mo ako. Ang asawa ko lang ang nagtatrabaho para sa pamilya. At alam kong nahihirapan na siya. Kailangan kong mag-deliver pa ng maraming pagkain para makaipon para sa operasyon ni Nuo-Nuo. Buti na lang hindi natapon. Malapit na pong mag-overtime ang order nyo. Paki-deliver na po agad. Magandang araw po, Boss Gu. Mian Mian. Mian Mian. Isang sikat na henyo sa disenyo si Mian Mian. Bakit siya nagde-deliver ng pagkain ngayon? Malamang nagkakamali lang ako ng tingin. Mula noong nagkahiwalay tayo sa universidad, wala na akong naging balita tungkol sa iyo.
Isang henyo sa pagdedesinyo si Mian Mian. Pero bakit siya nagde-deliver ng pagkain ngayon? Siguradong namamalikmata lang ako. Simula noong naghiwalay tayo sa kolehiyo, hindi ko na mahanap kahit anong balita tungkol sa iyo. Ano ba ang pinagdaanan mo? Tulungan mo akong maghanap ng tao. Opo, sir. Ngayon ang anibersaryo ng kasal namin ni Huay Xuan. Uuwi ako ng maaga? Tiyak na mabibigla siya. Nakakainis ka. Brother Huay Xuan. Ang ginagawa nating ito, kapag nalaman ni Sister Mian Mian, hindi ba siya magagalit? Maglalakas loob ba siya? Sa loob ng maraming taon, pero kung ang ginagamit niya, wala siyang karapatan na utus-utusan ako. Anong ginagawa niyo? Anong ginagawa niyo? Sino ang nagpapasok sa'yo? Hindi ka ba marunong kumatok? Si Huay Xuan, ano bang ginagawa mo? Sister Mian Mian, huwag kang magkamali. Ako at si Brother Huay Xuan, nag-uusap lang kami. Nag-uusap sa ibabaw ng kama? Xie Huay Xuan, ngayon ang ating wedding anniversary. Iniisip ko pa naman kung paano ka bibigyan ng sorpresa. Pero ikaw? Nasa kama pa natin kayo kasama ang ibang babae. Tama na. Shen Mian, tignan mo naman ang itsura mo ngayon. Hulas at madungis ka sa pagde-deliver? Wala ka man lang kaayos-ayos sa katawan. Ano bang karapatan mong magreklamo ng ganyan? Anong karapatan ko? Xie Huay Xuan, asawa mo ako. Tinalikuran ko ang lahat para sa iyo. Pero sa huli, ganito lang ba ang isusukli mo sa akin? Sabi ko ng pagkakamali lang ito. Nasa iyo na? Kung maniniwala ka. Sister Mian Mian, dapat mo pang mas intindihin si Brother Huay Xuan. Nagpapagod siya araw-araw para kumita. Pag-uwi niya ay kailangan pa niyang tiisin ang iyong pagiging praning. Kaya pala, sinasabi niya sa kama na nakakasawa ka. Ay, sorry, mukhang mali ang nasabi ko. Sister Mian Mian, hindi ka naman siguro galit? Hindi naman sa pinapangunahan kita, pero ang mga lalaki, mas gusto nila ng kasamang babaeng malambing at maalaga. Hoy, ikaw, nagawa mo akong saktan? Shen Mian, sa akin ka magalit? Huwag mong saktan si Xiao Xiao. Bakit? Sinabi ko bang hindi kita sasaktan? Xie Huay Xuan, makikipaghiwalay na ako sa iyo. Shen Mian, kung may problema ka sa akin kalumaban, huwag mong saktan si Xiao Xue. Sinasabi ko bang hindi kita papaparusahan? Xie Huay Xuan, nakikipaghiwalay na ako sa iyo. Ses, hiwalay? Shen Mian, tingnan mo nga ang itsura mo ngayon. Masyado ka ng losyang, wala ka pang trabaho. Paano ka mabubuhay nang wala ako? Huwag kang magbiro. Tama, kapag nawala si Brother Huay Xuan, wala kang kwenta. Wala kayong pakialam. Xie Huay Xuan, nakapagdesisyon na ako. Isasama ko si Nuo at makikipaghiwalay ako. Sige ba? Akin ang bahay na ito at sa akin din ang lahat ng ari-arian. Wala kang mapapala bilang isang may bahay na walang kahit ano? May bitbit ka pang pampasama? Ano ang ipambabayad mo sa upa? Anong pambayad mo para sa gamot ng bata? Kung hindi dahil sa mga walang tigil mong pakikipag-inuman noong ipanganak si Nuo, bakit ang hina ng pangangatawan niya? Kung hindi dahil sa pagpilit mo na mag-resign ako para sa pamilya, dahil sabi mo aalagaan mo ako, bakit ko isusuko ang trabaho ko para lang maging may bahay? Tama na! Shen Mian, tigilan mo na ang pagungkat sa nakaraan. Wala kang silbi para alagaan ang bahay. Hindi mo man lang ako mabigyan ng isang malusog na anak. Kaninong kasalanan niyon? He? Ako pa? Xie Huay Xuan, hindi pa ba sapat ang pag-unawa ko sa'yo? Ayokong masira ang bilib mo sa sarili dahil wala kang pera. Kaya nag-delivery rider ako. Pero ikaw, nandito ka at nagbabahay-bahayan kasama ang ibang babae. Minura mo pa ang ating anak na parang pampasama lang. Sister Mian Mian, hindi naman yata tama ang sinasabi mo. Hindi madali ang magsikap para kay Brother Huay Xuan. Hindi ka lang makasabay sa kanya, nagmukhang losyang ka na. Bakit mo isisi sa iba iyon? Tumahimik ka. Wala kang karapatang magsalita dito. Xie Huay Xuan, wala nang paligoy-ligoy pa. Maghihiwalay tayo. At sa akin ang anak ko. Pwedeng maghiwalay, pero aalis ka rito nang wala kahit isang kusing. Ikaw. Maghiwalay na tayo. Sa akin ang anak natin. Sige, mag-divorce tayo. Pero kailangan wala kang makuha kahit na ano. Ikaw. Talagang wala kang ititira sa akin. Xie Huay Xuan,
Huwag mong kalilimutan na ginamit mo ang lahat ng perang pinaghirapan ko para makapagsimula ka. Alam ko iyon. Pero ang nakaraan ay nakaraan na, iba na ang sitwasyon ngayon. Hindi mo ba naiintindihan? Lahat ng meron ako ngayon ay wala nang kinalaman sa'yo. Sister Mian Mian, nandyan na ang katotohanan sa harap mo. Dahil naging mag-asawa rin naman kayo, tanggapin mo na lang. Sige, She Huaishuan. Pipirma ako, kahit wala akong makuha. Basta mapasa akin si Nuo-Nuo. Sana noon mo pa iyang ginawa. Bukas, sasabihan ko ang aking abogado na dalhin dito ang kasunduan sa divorce. Pagkatapos mong pumirma, isama mo ang pampabigat mong anak at lumayas na kayo sa bahay ko. Brother Huaishuan, sa tingin ko, ang buhay ni Sister Mian Mian ay masyadong naging maganda, di ba? Ano ang ibig mong sabihin? Simula noong ikinasal si Sister Mian Mian, hindi na siya nagtrabaho. Lahat ng gamit at marami pang iba dito sa loob ng bahay, alin ba dito ang hindi ikaw ang nagpakahirap kumita? Sa loob ng 7 taon, naging palamunin lang at nakatira ng libre rito. Ngayong aalis na siya, yung perang ginasta niya, hindi ba't dapat nating kwentahin muna? Napakatalino mo talaga, Xiao Shui. Kailangan bayaran mo ang mga iyan sa akin. At pagkatapos ay wala na tayong utang sa isa't isa. Kayong dalawa, tao pa ba kayo? Shen Mian, pinapayuhan kita na ang perang iyon ay ibigay mo ng maayos sa akin. Dahil kung hindi, tungkol sa kustodiya ni Nuo-Nuo, baka magbago ang isip ko. Pinapayuhan kita na ang perang ito ay ibigay mo sa akin ng maayos. Dahil kung hindi, ang karapatan sa pag-aalaga kay Nuo-Nuo ay baka pag-isipan ko pa muli. At saka, Sister Mian Mian, ngayong aalis ka na, hindi naman yata tama na gamitin o suotin mo pa ang mga bagay na binili ni Brother Huaishuan, hindi ba? Anong ibig mong sabihin? Nasabi na sa akin ni Brother Huaishuan na lahat ng suot mo ay binili gamit ang pera niya. Ang kakarampot na kinikita mo ay napunta lang lahat sa pagpapagamot ng anak mo. Tama si Xiao Shui. Maaari kang umalis, pero iwan mo rito ang lahat ng gamit. Lahat ng ito ay ari-arian ko. She Huaishuan, inaamin ko na gumamit ako ng pera mo. Pero ang kuwintas na ito ay ibinigay mo sa akin bilang regalo sa ating wedding anniversary. At pati ang mga suot kong damit, binili ko lang ito dahil sabi mo ay maganda ako rito. Iyon ay dahil sa buong taon ay puro basahan lang ang suot mo, nakakahiya kang isama sa labas. At ang kuwintas na yan? Sa totoo lang ay wala namang kwenta yan. Noong nakita kitang nakatitig doon sa display sa mall, ay bumili lang ako ng mumurahin at peking kuwintas para sa iyo. Ganoon pala iyon. Kung wala si Brother Huaishuan nitong mga nakaraang taon, saan ka kukuha ng perang pambuhay sa sarili mo? Akin na yan. At saka, lahat ng suot mo, mula loob hanggang labas, ay dapat mong hubarin lahat. Sushwe, huwag kang masyadong sumobra. Shen Mian, hindi ba't sabi mo ay tapos na tayo? Kaya dapat nating linisin ang lahat ng walang maiiwan. Ang lahat ng nasa bahay na ito, pati ang bawat himaymay ng suot mo, ay pag-aari ko. Bakit? Ayaw mong iwan. Tutulungan kita. Huwag mo akong hawakan. Hala! Brother Huaishuan, tingnan mo siya, sinasaktan niya ako. Kayong mga halimaw, bitawan niyo ako. Bitawan niyo ako, bitawan niyo ako. Wala kayong puso. Ano pong ginagawa ninyo? Mga hayop kayo. Anong ginagawa nyo? Noo-noo? Nakauwi ka na pala galing eskwela. Sabi po ng teacher namin, mali ang makipagtulungan para mang-api ng isa. Noo-noo, nagkakamali ka. Ang mama mo ay kausap lang namin para maglaro, katulad nung madalas na paglabas nating dalawa. Kailan niyo pa isinama sa labas si Noo-noo? Mahina ang katawan ni Noo-noo. Kailangang bantayan siyang maigi sa labas. Masyado kang abala sa pag-deliver, hindi mo man lang naaalagaan si Nuo-Nuo. Si Xiao Shui na nga ang nag-aalaga sa kanya para sa'yo, kaya magpasalamat ka sa kanya. Noo-noo, sa mga nakaraang araw ay naging pabaya nga si mama sa'yo. Hindi na ito mauulit muli. Noo-noo, may gustong sabihin si mama sa'yo. Maghihiwalay na kami ng papa mo. Gusto mo bang sumama kay mama? Gagawin ni mama ang lahat para maalagaan kang mabuti. Ayaw kong sumama sa'yo. Kailanman ay hindi mo ako inilabas para maglaro. Pinapainom mo pa ako ng sobrang pait na gamot. Si Papa ay laging binibilhan ako ng masasarap na pagkain at hindi niya ako pinipilit mag-homework. Kay Papa ako sasama. Pinapainom pa niya ako ng napakapait na gamot. Si Papa ay laging binibilhan ako ng masasarap na pagkain,
Hindi pa niya ako pinipilit na gawin ang aking takdang aralin. Gusto ko na sumama kay Papa. Hemp, narinig mo ba yun? Kahit ang sarili mong anak ay ayaw sa iyo, isa kang malaking kabiguan sa buhay. Bakit noo-noo? Si Mama ang pinaka nagmamahal sa'yo? Noo-noo, Papa, sasama na ako sa inyo at ni Ate Xiaoxue simula ngayon, maaari ba? Matagal ko nang kinamumuhian ang babaeng ito na laging pinapainom sa akin ang mapait na gamot. Niloloko ko lang ang batang ito para asarin si Shenmia. Kung magtatangka kang isama ang batang pasaning ito sa akin, kalimutan mo na ang pagpapakasal sa akin. Tungkol doon, nuo-nuo. Pero ang totoo, kung sasama ka kay Mama, pwede pa rin naman kitang ilabas ni Papa para mamasyal. Gawin mo na lang para kaawaan ang iyong nanay. Tatagal lang naging housewife ni Mama. Naging isa na siyang taong walang silbi at walang kakayahan. Wala siyang kahit isang pera sa katawan. Hindi lang tungkol sa gamot. Kung sasama ako sa kanya, wala man lang kaming matutuluyan. Mas mabuti talaga si Papa. Hindi ba nagde-deliver ng pagkain ng mama mo? Kapag kasama ko si Papa, magiging masarap ang buhay ko. Ang kinikita ni Mama sa pagde-deliver, paano niya ako mapapalaki niyon? Hindi ba nagde-deliver lang ng pagkain ng nanay mo? Kapag sumama ako kay Papa, mabubuhay ako ng marangya. Ang kinikita ni Mama sa pagde-deliver ay hindi sasapat para suportahan ako. Sige, ganito na lang. Mapapasa inyo na ang bahay na ito. At para naman sa pera, pagkatapos ng diborsyo, bibigyan ko kayo ng kaunti para hindi kayo tuluyang maghirap. Dahil kaya na akong buhayin ni Mama, mapipilitan na muna akong sumama sa kanya. Pinaabot ko na sa assistant ko ang kasunduan sa diborsyo. Pirmahan mo na yan agad. Aayusin ko na ang mga gamit ko para makalipat na at tumira kasama mo. Sige po. Mama, mahusay ba ang pag-arte ko? noo-noo, ikaw. Kung hindi ko ginawa yon, paano ibibigay ni Papa ang pera sa'yo? Hinding-hindi ko siya magugustuhan, pati na ang masamang tita na yan. Noo-noo, maraming salamat sa'yo anak. Buti na lang at nandyan ka. Noo-noo. 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 Xie Huaishuan. Inaatake si Noo-noo. Bilis, ihatid mo kami sa ospital. Xie Huaishuan. Noo-noo. Dali, ihatid niyo si Noo-noo sa ospital. Aalis na lang, saka pa inatake. Kay malas naman, wag mong sabihing nagpapanggap lang kayo para sa pera. Wala na tayong ugnayan. Ikaw na lang ang tumawag ng ambulansya. Hindi na aabot. Matatagalan bago dumating ang ambulansya. Xie Huaishuan, anak mo rin siya. Kahit alang-alang na lang sa pinagsamahan natin noon. Pinagsamahan? Estranghero na tayo sa isa't isa. Kaya bakit kita tutulungan? Lumayas na kayo rito. Dahil mukhang sobrang lungkot ni Sister Mian Mian, siguradong kahit ano ay handa niyang gawin para kay Noo-noo. Basta't iligtas niyo lang si Noo-noo, handa akong gawin ang lahat. Kung ganoon, lumuhod ka sa harap ko. Sister Mian Mian, dapat ay magpakita ka ng konting sensiridad. Anong klaseng sensiridad pa ang gusto mo? Lumuhod ka? At yumuko ng 3 beses sa harap ko? At sabihin mo ito ng maayos. Salamat, Mr. Shi. Dahil sa iyong kabutihang loob, pakisuyo namang pasakayin. Kami ng pabigat na batang ito sa sasakyan para makapunta sa ospital. Ulitin mo ng 3 beses at pag-iisipan ko. Sister Mian Mian, ano ba ang mas importante? Ang buhay ng bata o ang kaunti mong dignidad? Bilisan mo na, parang mawawala na si Noo-noo.
Salamat, Mr. She. Dahil sa iyong kabutihang loob, dalhin mo kami ng batang ito sa ospital. Salamat, Mr. Zie. Dahil sa iyong kabutihang loob, dalhin mo kami ng batang ito sa ospital. Sige na. President Gu, may balita na po tungkol kay Binibining Shen. Nakapag-asawa na po siya sa founder ng Xie Corporation na si Xie Huaishuan. Mayroon din po silang isang anak na babae. Kasal na siya? Opo, pero base sa impormasyon tungkol sa kanya, hindi naging maayos ang buhay niya nitong mga nakaraang taon. May ibang babae ang asawa ni Binibining Shen at ang anak naman niya ay mayroong sakit sa puso. Simula ng ipanganak at kasalukuyan po siyang sinusubukang iligtas sa ospital. Ihanda ang sasakyan. Pupunta ako sa ospital para hanapin siya. Masusunod po. Ihanda ang sasakyan. Kailangan ko siyang puntahan sa ospital. Opo, boss. Mabuti na lang at naagapan agad. Hindi tayo nahuli. Tingnan mo nga ang hitsura mo ngayon. Nakakahiya ka. Basta't ligtas si Nuo-Nuo, kahit ano pang maging hitsura ko ay ayos lang. Pamilya ng pasyente, magbayad po muna kayo ng $100,000 para hindi maantala ang paggamot. 100,000? Saan naman ako kukuha ng ganoon kalaking pera ngayon? Ano na namang binabalak mo? Pwede mo ba? Muna akong bigyan ng $100,000? Si Nuo-Nuo ay kailangan ng pera ngayon. Shen Mian, huwag kang mapagsamantala. Si Brother Huaishuan, ang pagbibigay sa iyo ng bahay, ay isa ng malaking konsiderasyon. Paano mo pa nakuha ang kapal ng mukhang humingi ulit ng pera sa kanya? Pero hindi na makakahintay pa si Nuo-Nuo. Brother Huaishuan, ang maibigay sa iyo ang bahay, ay ang pinakamalaking pabor na magagawa namin. Paano mo pa nakuha ang makapal mong mukha na manghingi pa rin ng pera sa kanya? Pero hindi na makakahintay pa si Nuo-Nuo. Ang $100,000 na ito ay hiramin ko muna sa inyo at siguradong babayaran ko rin kayo. Kahit anong gawin niyo sa akin ay ayos lang. Pero anak mo rin si Nuo-Nuo. Ano naman kung anak ko siya? Ang malas ng batang iyan sa buhay, masuwerte na nga siya na umabot ng ganito katagal. Shen Mian, isipin mo, kapag nawala na si Nuo-Nuo, hindi ba mas magiging madali ang buhay mo sa hinaharap? Xie Huaishuan, wala kang puso. Hindi. Kahit ang mga hayop ay hindi kailanman mananakit ng sarili nilang anak, pero mas masahol ka pa sa kanila. Bakit ka naglalakas loob na kausapin ng ganyan si Brother Huaishuan? Sushwe, siguradong masarap sa pakiramdam ang maging kabit, no? Balita ko ay marami kang lalaki. Bakit? Ngayon ba ay itong si Xie Huaishuan na mahina lang ang nakuha mo? Bakit? Dahil ba tinamaan ka na? Nawawalan ka na ba ng pasensya? Walang hiya ka. Tignan natin kung paano kita tuturuan ng leksyon. Tigil. Hindi ba si President Gu ito? Balita ko ay kababalik nyo lang ng bansa. Napaka-busy nyo siguradong tao. Pero bakit kayo napunta sa ospital? May nararamdaman po ba kayong masama sa inyong katawan? Maayos lang ba kayo, sir? Sino po siya? Siya si Gu Yanchao. Ang pinakamayamang tao sa bansa ngayon, ang sinumang makikipagtulungan sa kanya, ay siguradong biglang aasenso sa buhay. Alam ko na ang lahat ng nangyayari. Huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala sa lahat ng bayarin sa gamot. Salamat. Maraming salamat. Bakit parang pamilyar sa akin ang taong ito? Bakit? Masaya ka bang apihin ang asawa at anak mo? Ha? Talagang nagyayabang ka pa? Kasi po. Hiwalay na po kami? Nakidivorce na ako? Wala na kaming anumang relasyon. Saka siya po ang panayang habol sa akin. At isa pa,
Tingnan niyo naman po ang hitsura ng pangit na babaeng yan. Hindi ko na nga kayang hawakan yan. Para sa akin, sa tingin ko nga ay hindi ko rin anak ang batang iyon. Mabuti naman kung ganoon. Dahil hiwalay na si Mian Mian, ito na ang pagkakataon ko. Xie Huaishuan, anak mo si Nuonoo. Maaring hindi mo siya mahal, pero wala kang karapatang insultuhin siya. President Gu, tingnan niyo po. Baliw po talaga ang babaeng yan. Sa bahay ay palamunin lang siya, tapos sa labas ay nagkakalat siya ng pagkabaliw. President Gu, bakit niyo ba siya tinutulungan? Mian Mian. Sa wakas ay nagkita rin tayong muli. President Gu, bakit mo siya tinutulungan? Mian Mian. Sa wakas, nagkita tayong muli. Maaari ka bang maging asawa ko? Ginoong Gu, hindi ka pa nagbibiro? Parang hindi naman tayo magkakilala. Mian Mian. Hindi mo ba ako natatandaan? Senior, dapat kang kumain ng mabuti. Ikaw pala, senior. Mian Mian, hindi ako nagbibiro. Ang pakasalan ka ay matagal ko nang napagdesisyonan. Shen Mian, ano ba talaga ang nangyayaring ito? Akala ko ay matino ka. Hindi ko akalain na noon pa man ay palihim ka ng nakikipaglandian sa ibang lalaki. Hindi totoo yan. Ang tungkol sa mga bagay kay Shen Mian, kailan pa kayo nagkaroon ng karapatan na makialam? Ginoong Gu, salamat sa iyong kabutihan. Kaya lang ay ako. Ligtas na siya sa panganib. Ngayon ay maaari na siyang ilipat sa ordinaryong kwarto. Shen Mian, ikaw na babaeng walang hiya. Akala ko ba ay mahal na mahal mo ako? Ngunit nakikipagkita ka pala sa ibang lalaki sa labas? Niloloko mo lang pala ako. Shen Mian, wala kang hiya. Akala ko ba ay tapat ka sa akin? Pero nakikipagkita ka lang pala sa ibang lalaki sa labas? Niloloko mo lang ako. Ginoong Gu, dahil sa pagligtas mo kay Nuonoo ngayon, sobra-sobra na ang pasasalamat ko sa iyo. Hindi ko alam kung paano ito babayaran. Ang mga nagastos para sa pagpapagamot, ituturing ko itong utang sa iyo. Hahanap ako ng paraan balang araw para mabayaran ka. Mian Mian, sincere ako sa nararamdaman ko para sa iyo. Hindi mo kailangang magmadaling layuan o iwasan ako. Noong mga panahong iyon, nabigo ako sa sinimulan kong negosyo sa kolehiyo at pinabayaan din ako ng sarili kong pamilya. Noong lugmok na lugmok ako, tanging ikaw lang ang nagmalasakit sa akin. Sinamahan mo akong lampasan ng hirap. Senior, kumain ka ng mabuti ha. Kaya naman, huwag kang mabahala tungkol sa bayad, sa pagpapagamot o mailang sa akin. Isipin mo na lang na ito ay ganti ko para sa kabutihang ipinakita mo sa akin noon. Ginoong Gu, ako, ipagtitimpla ko lang po kayo ng tubig. Alam kong may mga alalahanin ka pa. Hindi kita pipilitin. Bibigyan kita ng oras para makapag-isip. Ginoong Gu, salamat sa iyo. Aalis na muna ako dahil may kailangan pa akong gawin. Sige. Mian Mian. Ang mga sinabi ko ay hindi biro lamang. Kapag may kailangan ka, tawagan mo lang ako anumang oras. Ang isang taong katulad niya,
Paano niya magagawang makipag-isang dibdib sa akin? Mian. Sa wakas, ay nagkita na rin tayo muli. Maari ka bang maging asawa ko? Kailangan ko nang mailabas at mabayaran ang utang sa kanya para sa ospital para wala na kaming utang na loob sa isa't isa. Isang bahay lang ang iniwan sa akin ni Xie Huaishuan, kaya kailangan ko pa ring makahanap ng trabaho. Ilang taon na ang nakalipas. Dapat ko bang balikan muli ang pagdidisenyo? Pagkalipas ng maraming taon, dapat pa ba akong bumalik sa pagdidisenyo? Hello po, nandito po ako para mag-apply bilang design assistant na si Shen Mian. Ito po ang aking mga dokumento. Ginoong Gu, Mian, napakaliit nga naman ng mundo. Nagkita tayong muli. pasensya na. Maling opisina ang napasukan ko. Paumanhin po, naabala ko kayo. Aalis na po ako agad. Walang anuman. Dahil ako ang presidente ng kumpanyang ito, ang pag-i-interview sa iyo ay maaari ko ring gawin. Alam ko ang talento mo sa disenyo. Noon, nagkaroon ka ng pagkakataong maging tanyag sa buong mundo bilang isang sikat na designer. Hayaan mo na, mayroon akong bagong bukas na design studio sa ilalim ng aking kumpanya at ikaw na ang mamamahala nito. Hayaan na lang, mayroon akong pagmamayaring bagong bukas na design studio at ikaw na ang mamamahala rito. Ginoong Gu, sandali lang akong nagtrabaho bago ako naging housewife. Kaya wala talaga akong sapat na karanasan. Natatakot ako na baka hindi ko makayanan ang ganoon kalaking tungkulin. Nagitiwala ako sa kakayahan mong magtrabaho. Ginoong Gu, hindi mo man kailangan gawin ang lahat ng ito. Para lang sa akin. Totoo namang hanganga ako sa kakayahan mong magtrabaho. Huwag kang mag-alala. Ang mga tao at resources sa studio ay ihahanda ko lahat para sa iyo. Ang kailangan mo lang gawin ay mag-focus sa paggawa ng sining. Ginoong Gu, huwag kang mag-alala. Hindi ko bibiguin ang tiwalang ibinigay mo sa akin. Brother Huaishuan, maraming kumpanya ang nagtapos na ng pakikipagtulungan sa atin at isa pa, ang pondo ng CIE Group ay na-freeze na rin. Ano? Xie Huaishuan, napakapangahas mo. Kinailangan mo pang galitin si President Gu, dahilan para ang ating mga negosyo ay atakihin. Dahil dyan, tingin ko ay wala nang saysay na magtulungan pa tayo. Lahat ng ito ay isang maling pagkakaunawaan. Maaari pa nating maayos ito. Ngayon sa buong mundo ng negosyo ay kalat na, na sinumang mangahas na makipag-ugnayan sa pamilya Xie ay naghahanap lang ng sariling kapahamakan. President Xie, hindi mo na kailangan pang magsalita. Sandali! Brother Huaishuan, anong gagawin natin? Ang pinagmulan ng pag-atake ay ang proyekto na pinaghandaan ko ng matagal na panahon. Paano nangyari ito? Sa totoo lang, ang proyektong iyon dapat ay wala dapat kahit anong mali. Kailangang bumalik agad. May kailangan pang asikasuhin. Kung hindi, ay baka tuluyan ng bumagsak ang pamilya Xie. Sige po. Tara na. Sa totoo lang, noong unang beses kitang makita, gusto na kita. Madalas kong iniisip
na kung naging matapang lang sana ako noon, ang kahihinatnan kaya natin ngayon ay magiging magkaiba. Sayang lang. Dahil hindi ko na mabalik ang nakaraan. Kaya naman, nais kong protektahan ang iyong kasalukuyan at ang iyong kinabukasan. Ginoong Gu, Tawagin mo ako sa pangalan ko. Gu. Gu Yanchao. Kaya, maaari mo ba akong bigyan ng pagkakataon na alagaan ka? Siguro, sa panahon ng ating pagsasama, nahuhulog na rin ang loob ko sa iyo. Oo. Ang saya ko, napakasaya ko, miyan-miyan. Sa wakas ay dumating na rin ang araw na ito. Oo. Napakasaya ko, miyan-miyan. Sa wakas ay dumating na rin ang araw na ito. Siya nga pala. Mayroon pa pala akong isang bagay na kailangang sabihin sa iyo. Kamakailan, magkakaroon ng isang sikat na international design competition at napakalaki ng impluensya nito. Nananampalataya ako sa kakayahan mo. Kaya mag-apply ka at sumali. Ako. Kaya ko ba talaga? Naniniwala ako sa iyo. Sige. Wala ako sa mood. Huwag mo akong kulitin. Hindi pwede. Tignan mo ito. Pamilyar ba sa iyo ang pangalang ito? Ano? Shen Mian? Sumali talaga siya sa sikat na design competition sa bansa. Ang masamang babaeng iyon, dahil sa kaniya ay nawala ang lahat sa atin. Sisiguraduhin kong mapapahiya siya sa lahat. Ang walang hiyang ito, nawala ang lahat sa atin dahil sa kanya. At sisiguraduhin kong masisira ang kanyang dangal. Napakawalang hiya naman ng taong ito. Nagawa niya pang mangopya. Tingnan mo ang karanasan niya. Hindi pa naman ganun katagal. Masyado siyang nagmamadaling sumikat. Nakakasuka. Dapat kang maparusahan, mangungopya. Ang mga disenyo na ito? Malinaw na ako ang gumuhit nito noon. Bakit naging bahagi ito ng paghahambing sa ibang mga disenyo? Si Sushui kaya ang may gawa nito? Balita ko ay kumuha rin siya ng disenyo at ang mga guhit na ito ay nasa luma kong computer kaya madali niyang nakuha ang mga ito. Hello, sino po ito? Ano na? Shen Mian. Matapos mo kaming sirain ni Brother Huai Xuan dahil sa pinaggagawa mo, ngayong pinagkakaisahan ka na sa internet, ay nararapat lang iyan sa iyo. Ikaw, ginamit mo ba si Huai Xuan para nakawin ang mga disenyo ko? Wala kang ebidensya, kaya huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Ngunit dahil sa panggagaya mo, pag-isipan mo na lang kung saan ka kukuha ng pambayad sa danyos. Ano ba talagang kailangan mo? Simple lang naman. Humingi ka ng tawad sa publiko, sabihin mong ikaw ang nangopya, pagkatapos ay umalis ka sa larangan ng disenyo, at baka mapagbigyan pa kita. Ano ba talaga ang gusto mo? Napakasimple lang. Aaminin mo sa publiko sa internet ang mga mali mo, sabihin mong nangopya ka, pagkatapos ay umalis ka na sa mundo ng disenyo. Baka sakaling mapagbigyan pa kita. Hindi maaari. Wala akong ginagawang masama at hindi ako magpapasakop sa iyo. Matapang ka rin, ano? Shen Mian, humanda ka ng masira ang reputasyon mo. Paano itong nangyari? Mayroon ang kumakalat na napakaraming mga post na sinasabing ginamit ko ang katawan ko para lang mapalapit kay Gu Yanchao at sumikat? Hoy,
Babaeng walang hiya? Narinig ko na noon pa man ay mahilig ka ng mangopya. Hindi ko akalain na hanggang ngayon ay gagamit ka pa ng lalaki para lang makaangat. Bakit hindi ka na lang mawala? Hello? Walang hiyang babae. Nabalitaan kong noong una ay may record ka na ng pangongopya. Hindi ko akalaing hanggang ngayon ay gagamit ka pa ng lalaki para umangat. Bakit hindi ka na lang mawala? Hindi totoo yan. At hindi ganyan ang nangyari. Noon, napagbintangan na rin ako at noong oras na iyon hindi naniwala sa akin si Xie Huaishuan. Sa halip ay sinamantala niya ang pagkakataon na lasunin ang utak ko para gawin akong isang hamak na may bahay lamang. Sa pagkakataong ito, maniniwala na ba sa akin si Guyan Chao? Dapat ba akong sumugal? Mian Mian. Mian Mian. Mian Mian. Mian Mian. Mian Mian. Huwag kang mag-alala, Mian Mian. Nandito lang ako. Huwag kang matakot. Ang mga taong nanakit sa iyo ay pagbabayarin ko sa ginawa nila. Nanggaya lang pala. Tingnan mo naman ang track record ng taong iyan. Baguhan lang naman siya. Napakasuka ng ugaling gustong sumikat agad. Layuan mo kami. Walang hiya kang manggagaya. Naniniwala ka? Sa akin? Bakit naman ako hindi maniniwala sa iyo? Hindi ba ikaw naman ang biktima rito? Napakarami ng paninira sa iyo sa internet. Siguradong nalungkot ka nang makita mo ang mga masasamang salitang iyon. Talagang naniniwala ka nga sa akin? Una sa lahat, ang bagay na ito ay imposibleng ginawa mo. Pangalawa, kilala na kita ng sapat. Handa akong palaging magtiwala sa iyo nang walang pasubali. Sa mundong ito, wala pang nagtiwala sa akin ng ganito o nag-alaga sa akin. Bakit ka umiiyak? Tahan na. Siguradong tutulungan kitang ayusin ang problemang ito. Lalo pang dumadami ang mga kumpanyang nagkakansela ng kontrata sa akin. Kung magpapatuloy pa ito, natatakot ako na baka mabangkarote na ako. Shawakswe, masakit ang ulo ko. Igawa mo ako ng tubig na may pulot. Brother Huaishuan, pinapagluto mo na nga ako araw-araw? At pati sa pag-inom mo ay pinagsisilbi mo pa ako. Yung mga sinabi mo ba sa akin noon, nakalimutan mo na? Sumama ako sa'yo, hindi para maging katulong mo. Grabe naman, tingnan mo ang sarili mo sa kalagayan mo ngayon. Sa tingin mo ba, ginusto kong mangyari ito? Para kanino ba kung bakit ako naging ganito? Kung hindi lang dahil sa pagkakamaling nagawa natin? Sa atin, magkakaganito ba tayo sa sitwasyon natin ngayon? Tumatawa ka ba kanina? Sabihin mo, pinagtatawanan mo ba ako? Hindi ko naman ginustong magkakaganyan ka sa kalagayan mo ngayon. O siya, huwag ka nang magalit. Tumatawa ako dahil may pinost ako sa internet, isang artikulo na nagsasabing nangopya si Shen Mian at gumamit lang ng mga lalaki para makaangat. Ngayon, pinapagalitan at minumura na siya ng lahat online. Sigurado ako, sa mga susunod na araw ay hindi na siya makakalabas ng bahay. At kapag nakita ni Guyan Chao ang kalagayan niya ngayon, sigurado rin ako, nahihiwalayan at iiwan din siya nito.
Sushwe, pinagmumukha mo ba akong lukuluko? Sushwe, ginagawa mo ba akong tanga? Brother Huwaishuan, bakit ang tapang mo sa akin? Malaking tulong naman ang ginawa ko para sa iyo. Sushwe, hindi ko napansin noon. Na ganito ka pala kagaling? Talagang gusto mo pang magpahiya? Ano? Bakit hindi mo kaya kunin ang cellphone mo at tingnan kung ano ang sinasabi ng mga posts sa internet? Hindi, imposible ito. Paano naging ganito ang nangyari? Sabi mo sa internet ay puro paninira kay Shen Mian? Bakit ang nakikita ko sa internet ay tungkol sa iyo, Sushwe? Pinahamak mo si Shen Mian at ipinakita mo pa sa internet ang tungkol sa atin. Ngayon, lahat sila ay nambabash na wala raw akong kwentang lalaki. Tiyak na si Shen Mian ay walang hiya at humingi ng tulong kay Guyang Chao. Brother Huwaishuan, ang mga tao sa internet ay madaling maniwala sa sabi-sabi, huwag mo na silang pakinggan. Akala ko dati si Shen Mian ay isang walang kwentang may bahay. Pero ngayon ko napagtanto na mas wala ka pa palang silbi kaysa sa kanya. Paano mo ako maikukumpara sa kanya? Brother Huwaishuan, noong nangaliwa tayo, kagustuhan nating dalawa iyon. Bakit? Ngayon, sa akin mo na lahat isisisi? Ikaw! Ngayon, kilala na kita. Wala kang silbing lalaki at marunong ka lang magalit sa babae. Nagawa mo akong saktan. Ngayon, wala ka ng kahit ano, maging ang pambayad sa hotel na ito ay galing sa akin. Ngayon din, lumayas ka na dito. Ano ang ibig mong sabihin? Dahil nandito na tayo, sasabihin ko na ang totoo sa'yo. Ang natitira mong pera ay matagal ko nang inilipat sa akin. Ngayon, isa ka na lang basura sa kalsada. Sasabihin ko na sa'yo ang totoo. Ang natitira mong pera ay matagal ko nang nailipat. Ngayon, para ka na lang isang basahan. Magandang umaga. Bakit ang aga mong nagising? Ang isang dakilang CEO ng Gu Group ay siya pa ang magluluto ng almusal para sa aming dalawa? Ang nakakahiya naman. Kahit gaano pa kalaking CEO, kailangang matuto na mag-alaga sa asawa at anak. Sino iyan? Xie Huaishuan? Bakit ka nandito? Hindi ka welcome dito, umalis ka. Mian! Nagkamali ako. Kasalanan ko ang lahat. Ako? Hindi ko dapat ginawa iyon sa'yo? Hindi rin ako dapat nangaliwa? Bumalik ka na sa akin, pakiusap? Nababaliw ka na ba, Xie Huaishuan? Noong panahon na nagtaksil ka, ang ating ugnayan ay wala ng pag-asa. Babawi ako sa'yo. Ang masamang babaeng si Sushwe, pagkatapos nakawin ng pera ko, ay tinapon ako na parang basura. Wala kang kwentang lalaki, hanggang sa babae ka lang marunong lumaban. Nagagawa mo akong saktan? Wala ka ng kahit ano ngayon. Kahit ang pambayad sa hotel, ako pa ang naglabas ng pera. Ngayon din, lumayas ka na. Anong ibig mong sabihin? Ngayong tapos na ang lahat, sasabihin ko na sa iyo ang totoo. Ang natitira mong pera ay matagal ko nang nakuha. Ngayon, isa ka na lang talunan. Alam ko na ngayon na ikaw lang ang tunay na nagmalasakit sa akin. Bumalik ka na. Hindi ka bibigyan ng kaligayahan ni Guyang Chao. Sino ang nagsabing hindi ko siya kayang paligayahin? Paumanhin, pero kasal na kami. Hindi, Mian. Niloloko niyo lang ako, di ba? Paano mo nagawang magpakasal ng talikuran ako? Bakit naman kita lolokohin? Isa pa, noong nagdesisyon kang sumama kay Sushwe, ang ating ugnayan ay tapos na at wala ng ugnayan? Kung sino ang sasamahan ko, ay aking sariling kalayaan. Gusto mo ba ng ebidensya? Nakita mo na ba? Bakit mo ba dala-dala lagi iyan? Para ito sa mga taong walang galang at pilit na nanggugulo dito. Hindi! Mian! Bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon! Lumabas ka. Mian! Umalis ka na. Sabi ng lumabas ka. Siyempre, dapat nating pigilan ang mga taong walang utang na loob na sumusugod pa rito. Hindi, Mian. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Lumayas ka. Mian. Umalis ka na. Sabi ng lumayas ka. Hindi. Hindi! Bakit ang lahat ng ito ay nauwi sa ganito? Sa akin ito? Dapat sa akin ang lahat ng ito. Namimiss mo na ba si Nuo-Nuo?
Oo. Advance ang teknolohiyang medikal sa ibang bansa. Hindi na magtatagal. Galing na siya at makakasama na natin uli. Tayo ay kasal na ngayon. Ayos na rin ang kalagayan ng bata. Oras na para umuwi kasama ko. Hindi na makapaghintay si mama na makita ang kanyang manugang at apo. Pero, noong una? Magtiwala ka sa akin. Siguradong magugustuhan ka niya. Sige po.